Malubha ang kalagayan ni Ginoong Wow. Unang pagnanais ng host na magpagamot ng iba. Binabati kita, host. Nakuha mo ang kasanayang medikal ng Diyos, at ang titulo ng maestro ng tradisyonal na medisina. Gusto ko lang siyang tingnan, at nakuha ko ang kahanga-hangang kasanayang ito. Donovan. Tatay. Huwag mo siyang hawakan. Kung hindi agad magagamot si Ginoong Wow, may masamang mangyayari. Tumahimik ka, magiging maayos ang tatay ko. Huwag mong babalang masamain siya. Dr. Lu, bilisan mo. Anong ginagawa mo? Buti na lang bagong natutunan ko ang kasanayang medikal. Kung hindi, ang aking amain ay mawawala na lang bigla. Anong ginagawa mo? Pigilan mo yan. Huwag. Huwag mo siyang gambalain. Ang kanyang akupunktura, ang tumpak na acupoints, ang mahusay na pamamaraan, lahat ng natutunan ng matandang ito sa buhay niya, ay kulang na kulang kumpara dito. Tatay. Ava, nagpagaling siya kay tatay. Ava, wala akong ideya na may alam ka pala sa medisina. Batang kaibigan Ava. Alam kong medyo presumptuous ito. Pero kailangan kong itanong, pwede ba kitang maging estudyante? Ha? Ano, maging estudyante niya? Dr. Lo, hindi lang kayo ang pinakamahusay na doktor sa lungsod Veridia. Pinamahalaan ninyo ang wellness center ni Dr. Lo sa loob ng dekada. At gusto ninyong maging estudyante niya? Siyempre naman. Ang ginamit niya kanina ay ang akupunktura ng 13 tarangkahan. Isang beses ko lang ito nakita noong bata pa ako. Hindi ko inakala na makikita ko ulit ito sa buhay ko kung matututo lang ako kahit kaunti nito. Pwede na akong mamatay ng kontento. Hoy, guro, pakiusap. Huwag kayong lumuhad. Sobra na yan. Kalimutan na natin ang tungkol sa guro. Pwede naman tayong magpalitan ng kaalaman paminsan-minsan. Hindi pwedeng ganoon. Wala akong tagapagmana dahil ito ay isang formal na pag-aaral. Handa akong ialok ang kalahati ng shares ng wellness center ni Dr. Lu bilang aking handog sa pag-aaral. Ito ay... Ava, si Dr. Lo ang pinakamahusay na doktor sa lungsod Veridia. Estudyante man o pagpapalitan lang ng ideya. Dapat kang pumayag. Elenan. Ava, may utang ako sa iyo ng paumanhin. Salamat sa pagligtas mo sa tatay ko. Hindi ko dapat hinusgahan ang pagkatao mo. Base sa nakaraan mo, paumanhin. Hoy, hindi na kailangang maging formal. Ethan. Huwag ka nang magsimula. Kayo-kayong siyam. Wala ni isa sa inyo ang may girlfriend. Naiisip ko. Napakahusay nitong si Ava. Kaya, bakit hindi subukan? Ano? Tatay, ano ba ang pinagsasabi niyo? Anong malaking bagay? Bakit hindi nyo subukan? Kahit nasa hinaharap, magbago ang relasyon natin. Magiging pamilya pa rin tayo. Tatay, napansin ko, marami kang maliliit na karamdaman, at matagal ka nang may problema sa puso. May libre akong oras ngayon, kaya hayaan mo akong ayusin ang kalusugan mo. Ava, talagang nakakatuwa ka. Kung magiging tunay na pamilya tayo, iyon ang perpekto. May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Ingat ka. Ang batang iyon. Nakita ng host ang pagsasanay sa sining pandigma sa unang pagkakataon. Nakuha ang sining pandigma ng Diyos. Wow! Nakuha ko ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Liam. Ano, ang kasanayan ng babaeng ito, ay kapantay ko? Liam, hayaan mo akong umalis. Oy,
Liam. Sandali lang. Kayo mga bata, dapat mas lalong magkilala. Oo, mas maganda nga. Ava, magkakasal na si tatay at nanay. Bala kong bumili ng ilang gamit. Paano kung tawagan mo si Ethan? At sabay-sabay tayong pumunta. Uy, Ethan. Enan, Ay, oo nga. Ava, alam mo, nagugustuhan na talaga kita. At kung mas lalong magiging malapit ang ating mga pamilya, perpekto yon. Ha? you. Avalin, hindi ka naman ganap na walang kwenta. Kwarto ni Ethan. Uy, Ethan. Gusto ni Liam na tayo ay. Ay. Ano ba ang ginagawa mo? Lumihis ka. Anong ginagawa mo dito? Naiwan mong nakabukas ang pinto, kaya pumasok lang ako. Wala namang babaeng pumupunta dito. Bakit ko lock? Ako, paano ko malalaman yun? Ako. Ano ngayon? Hindi ka makatingin sa akin, di ba? Sabihin mo na, ano ba ang gusto mo? Si Liam. Gusto niyang sabay tayong mamili ng regalo para kay tatay at nanay. Eh ano pa ang hinihintay mo? Oh. Ava, HMM, itong kalye Antigo sa lungsod Veridia, ay isang kalye na puno ng peke. Sa tingin mo may totoo rito? Ang buong kalye na ito ay bitag para sa mga turista. Guys, huwag kayong mag-alala. Sigurado ako na makakahanap ako ng maganda. Unang pagtatasa ng Antigo mula sa host. Binabati kita. Nakuha mo ang appraisal ay. Appraisal ay. Isang pekeng banga na $1 at 50 sentimo. Isang pekeng pulse Aries na $15. Isang pekeng balumbon na $30. Ang kasanayang ito, hindi masama. Ava, may nakita kang kawili-wili? 23 taong gulang, at ang net worth ay mahigit 10 milyong piso. Wow! Kaya pala siya ang ika-4 na batang ginoo ng pamilya. Wow! Mahigit 10 milyong piso ang halaga. Ang mga kapatid ko, napakabata pa nila, pero mayayaman na. Ang galing. Isang pekeng moderno, pero may nakatagong layer sa loob. Walang katumbas na halaga. May-ari ng tindahan. Kukunin ko ang larawang ito. Ang larawang ito, 7,500 piso. Sige. Ginoong Wong. 75,000 piso. Sa akin na ang larawang ito. Bini-bini. Ang pera ang masusunod. Kung iyon lang ang kaya mong ialok. Ang ginoong ito. Sa inyo na po ito, ginoo. Mukhang, ito ay isang panloloko. Hoy. Ginoo, may tuntunin na unang dumating, unang pinaglilingkuran. Hindi ba sa tingin mo, medyo mali iyon? Tingnan mo lang ang larawang ito. Malinaw na ito ay tunay na gawa ng pilosopo ng pagpipinta, si Wudauzi. Well, gusto ko talaga ang larawang ito. Hindi mahalaga ang halaga. Ganito na lang. Bini-bini. Dahil nauna ka rito. Kung mabibigyan mo ako ng 75,000 piso. Ang larawang ito. Iyon na. May-ari ng tindahan. Ganito ba ang pagnegosyo mo? Wala akong pakialam. Unang dumating, unang pinaglilingkuran, naiintindihan mo, kung ang binibining ito ay mabibigyan ako ng 75,000 piso. Ang tunay na Wudauzi na ito ay mapupunta sa kanya. Sige, $75,000. Kukunin ko na to. Akin na to. Ava, binigyan ka lang ni tatay ng 150,000. At ngayon, 75,000 ang nag-aaksaya ka sa halatang pekeng ito. Nawawala na ba sa isip mo?
Nakita ko na ang mga tunay na sinaunang obra maestra. Karaniwan, ang halaga nila ay nasa 10-10 milyon. Sa isang lugar na tulad nito, imposibleng may tunay na sinaunang obra maestra. Ang mag-ina ay walang klaseng-klaseng. Hindi ko papayagan ang kasal na ito. Kung hindi, ang yaman ng pamilya natin ay mauubos lang nila. Sila ay halatang nagloloko. Bulag ka ba? Hoy mga tao, makinig kayong mabuti. Kapag naibenta na, tunay man o peke, hindi na pwedeng isauli. Kapag naibenta na ang card mo, hindi na isasauli. Kapag ang card mo, hindi na isasauli. Kapag ang card mo, kapag ang produkto mo. Oh, sigurado ka, hindi ka naaatras, di ba? Ano ang gusto mong ipahiwatig? Ang isang mangangalakal, ang salita niya ay banal. Mabuti. Kung gayon, tingnan natin. Kung ang larawang ito ay tunay o purong peke. Ang tatay ko ay natanggal sa Grupo Stellar. Pero ngayon, executive na siya sa Korporasyon Su. Ang magandang buhay, simula pa lang yan. Eddie, ngayong gabi, magdiwang tayo. Ngayong gabi, Mahal. Tingnan mo. Sino yun? putang ina. Mahal, tingnan natin kung ano nang nangyayari. HMM. Avalin, ano nang ginagawa mo? Ah, ikaw pala. Napakarepinado ng panlasa mo. Mga kaibigan siguro kayo, nang binibining ito, TFK, kakabili lang niya ng isang painting sa akin, sa halagang 75,000 piso. Baka gusto mo ring bumili ng isang bagay. 75,000 piso. Evaline. 75,000 piso. At itong basurang ito ang binili mo? Kahit pa may kakayahan ng iyong amain. Hindi niya kayang patuloy na pandohan ang kalokohang ito. Avalin, ang diyosa sa painting na ito ay nakasuot ng fishnet stockings. Bulag ka ba? Hindi ko alam na may ganitong bagay pa noong sinaunang panahon. Kaya pala sinusubukan mong punitin ito. Peke na peke ito. Hindi. Ang painting na ito ay tunay. Avalin, ang paghahanap ng mayamang tatay ba ang nagpabobo sa'yo? Kung tunay ang painting na ito, luluhod ako at tatawagin kitang aking guro. Kasunduan. Settled na. Ikaw mismo ang nagsabi. Ava, anong ginagawa mo? Imposible yan. Ava, anong klaseng pantasya ba ang iniisip mo? Hindi mo naman talaga iniisip na pag pinunit mo itong painting. Magiging totoo ito sa isang iglap, di ba? Isang delusyonal na fangirl lang, na sinuwerte. Para magkaroon ng mayamang amain. Huwag mong sabihin. Nangangarap ka pa rin, na umangat ka ng isang iglap. Ha, ha ha ha. Ang painting na ito ay maaaring mukhang peke sa labas, pero may nakatagong kayamanan sa loob. Ngayon, ipinakita ko na ang tunay nitong anyo sa mundo. Tingnan mo. Ang inskripsyon at lagda, sa kanang itaas na sulok, ay malinaw na. Nagpapatunay na ito ay tunay na gawa ni Wu Daozi, ang lumilipad na Apsaras. Ito ba ang ang lumilipad na apsaras? Ito. Ito ba talaga ang lumilipad na apsaras? Ethan, ang painting bang ito ay talagang napakasikat? Si Wu Daozi ay kilala rin bilang ang pilosopo ng pagpipinta. Hindi pa nagtatagal, isang obra niya ang lumitaw, flower and bird painting, at naibenta sa isang napakataas na presyo. Kung ito ay tunay, maaari itong nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Mahigit 10 milyon. Ava, Malapit ka ng yumaman. Oo. Mia, ikaw mismo ang nagsabi, kung ang painting na ito ay tunay pala, tatawagin mo akong maestro mo. Ano naman kung may lagda ni Wu Daozi? Ano ang malaking bagay doon? Para sa isang artist ng kanyang kalibre, ang kanyang mga obra ay hindi basta-basta mabibili kahit saan. Eksakto. Kung ako ang tatanungin mo, ang painting na ito ay walang kakaiba. Sige.
Kaya hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang nagpapakakaiba sa painting na ito. Ava, kung ganyan ka kadelusyonal, mag-fantasy ka sa sarili mong oras. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo sa iyong kamangmangan. Itong pirasong basura, at sa tingin mo ay mahigit 10 milyong piso ang halaga nito. Eksakto. Tatawagan ko ang nangungunang tagasuri ng Antigo sa lungsod Veridia, si Ginoong Sun, sa mismong sandaling ito. Ilalantad niya ang katotohanan sa iyo, at iiwan kang walang-wala. Sige, tumawag ka. Sisiguraduhin kung matatalo ka ng patas. Pero sa tingin ko, hindi pa sapat ang ating pastahan. Ano pa ang gusto mo? Kung ikaw ang matalo, gagapang kang lumabas dito gamit ang iyong mga kamay at tuhod. At, sa tuwing makikita mo ako, tatawagin mo akong maestro mo. CJ, gusto mo gawin ko yan? Kung ganoon kapag ikaw ang natalo, magpapalipas ka ng gabi kasama ang aking driver. Pagkatapos ng lahat, ang driver ko ay isang matabang tambay. Isipin mo na lang na ehersisyo para tumaba siya ng kaunti. Mia, patay ka. Huwag kang magpapalevel sa kanya. Sa tingin ko ay tunay ang larawang ito. Tinatanggap namin ang pustahang iyan. Hindi ka namin natatakot. Ava, narito na si Ginoong Son. Maghintay ka lang hanggang mawala ang 75,000 mo sa alisan. Pagkatapos ay makakakuha ka na ng iyong gabing puno ng pag-ibig, kasama ang driver ng pamilya Jang. Ginoong Son, nandito ka na. Sige, mauna ka. Uubo. Wow! Ang painting na ito, ang likhang sining na ito, Ginoong Son, sabi ko na nga ba, peke talaga ang painting na ito. Ava, ang mga antigo at negosyo ay inaabot ng henerasyon para maasa. Ang isang tulad mong walang alam mula sa ilalim ng lipunan. Sa bandang huli, ay mauubos mo rin ang yaman na natagpuan mo. Hindi pa nga nagsasalita si Ginoong Son. Ano ba ang minamadali? ang painting na ito ay tunay. Ang tanging pagsisisi ko, pagkatapos ng buong buhay sa larangang ito, ay ngayon lang. Ako'y nakakita ng ganitong obra maestra. Ano? Ngayon, bawat natitirang likha ni Wudauzi, bawat isa, ay walang katumbas na halaga. Ngunit ito ay isang walang katulad, kakaibang flying apsaras. Sa pinakamababa, tinatayang nasa 30 milyong piso. 30 milyong piso. ONY. Binibini. Ang painting na ito, maaari bang pag-isipang ipagbili ito sa akin? Ang painting na ito ay regalo sa kasal para sa aking mga magulang. Hindi ito ipinagbibili. Ava, gustong ibigay ang sinaunang likhang sining na ito kay tatay. Posible kaya, hindi pala habol niya ang yaman ng pamilya natin. Nanay, para mapasok ka sa mayamang pamilyang ito, malaking halaga ang ginastos ko. Silid tulugan ni Donovan Ho. Ano? May nagsasalita siguro tungkol sa akin. Sulitin natin ang ating oras at bigyan si Ava ng kapatid na babae. Ang painting na ito, ibibigay mo ba talaga ito kina nanay at tatay? MMHMM. Bilang tanda ng aming pagpapahalaga, ibibigay ko sa iyo ang 30 milyong piso na halaga ng mga share sa Grupo Stellar. Ano? Bakit hindi mo pasalamatan si Ethan? Salamat, Ethan. Hindi sapat ang pagpayag ko lang. Nandyan pa ang iba mong mga kapatid. Kung gusto mong sumali sa pamilya namin, kailangan mong pagsumikapan. MMHMM. Paano ito nangyari? Ang piraso ng basurang ito. Paano naging ganito kataas ang halaga? Mia, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Ano naman kung swerte ka lang? Kung ayaw ko lang aminin, ano ang magagawa mo? Hindi mo ako magagalaw. Ha! Kaninang umaga, na-unlock ko ang kasanayan sa sining pandigma ng Diyos, at nakuha ko ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Itong si Mia. Akala niya helpless kitten pa rin ako. Edi ay gigrant ko ang gusto mo. Suntok na pampamaga ng mukha. Ava, makalipas ang 3 araw, sa kompetisyon ng Jade sa lungsod Veridia, ako ang magrerepresenta ng Korporasyon Su, para ibagsak ang Grupo Stellar ninyo. Hintayin mo lang. Kapatid, ang kung fu mo ay mas magaling kaysa sa akin.
Ava, hindi ka talaga tumipigil sa pagpapa-impress sa akin. Ethan, kahit ikaw, ang malamig na CEO, kinikilala mo na ako ngayon. Pagsisikapan kong makuha ang pagpayag ng aking iba pang mga kapatid. Sige, Naghihintay si nanay at tatay sa atin sa bahay. Mamili tayo ng regalo, at umuwi na tayo. Sige. Masayang masaya ako. maganda siya. Pero sa pagdaan ng mga taon, napakaraming tao na ang nagtangkang kunin ng yaman ng pamilya natin. Sobra-sobra na. Ang isang kapatid na babae na ganoon. Hindi ko siya kikilalanin. Leo, ayoko sa mga babae. Paano kung patayin ko na lang kaya siya? Pwedeng manatili ang nanay niya. Siya ang babaeng gusto ni tatay. Pero, kung mapupunta sa kanya ang yaman ng pamilya natin, masasayang lang lahat yan sa bandang huli. Tama. Kung ganoon, sana pumasa itong babae na ito sa maliit mong pagsubok, Leo. Para naman. Baka hayaan ko siyang tumagal ng kaunti. Ava, murang basura sa kalye ang ibibigay mo kina tatay at nanay. Hindi mo ba alam na hindi yan tama? Oo, Ava. Ang dalawang bagay mo na ito. Hindi totoo, di ba? Mga kapatid, paano naman ang painting na binili ko? Hindi ba kayang magtiwala sa akin? Siguro. Pero, Ethan. Liam. Para sa regalo sa kasal ni na tatay at nanay, ito lang ang meron ka, ganitong klaseng bagay. Makakakuha kami ng isang malaking tambak ng basurang ito sa kahit anong tiyan. Ahem. Leo. Noah. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ahem. Leo, Noah. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kasalanan ni tatay. Nakisali siya sa isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Nag-alala ako. Kaya bumalik ako para tingnan ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na kami aalis. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na maghangad ng yaman ng ating pamilya. Leo at Noah, kumusta? Hindi ko alam na darating kayo. Kung hindi, naghanda na sana ako ng regalo para sa inyo. Parang gusto pa namin ng mga regalo mo. Leo, tara na. Huwag mo nang isipin yon. Tara na. Tatay. Ito ay para sa inyo. Regalo sa kasal. Napanalunan ko ito sa isang auction. Ang kwintas na Heart of the Ocean. Tatay, ito ang regalo ko para sa inyo sa inyong kasal. Isang maharlikang patalim mula sa ibang bansa. Espesyal na ginawa para puksain ang masasamang babae. Tatay, nanay, ito ang regalo ko para sa inyo. Maligayang pagbati sa inyong kasal. Tatay. Ito ay mula kay Ava. Natagpuan niya ito sa Kalye Antigo. Ito ay isang tunay na obra ni Wu Daozi mula sa dinastyang Tang. Ang lumilipad na apsaras. Sana magustuhan nyo. Ang lumilipad na apsaras. Ito ay isang tunay na Wu Daozi mula sa dinastyang Tang. Napakahalaga nito. Sandali, isang Wu Daozi? Paano kaya nakakuha ni Ava yan? At ibibigay pa niya kay tatay? Pinapatingin namin ito kay ang nangungunang tagasuri ng Antigo sa lungsod Veridia, si Ginoong Son mismo. Kahit na pagdudahan mo si Ava, dapat kang magtiwala sa kanya. Pero, wow, mali ang pagtingin ko sa kanya. Tatay, nanay, ito ay munting regalo sa kasal para sa inyong dalawa. Nakuha ko ito sa Kalye Antigo. Tatay, bakit hindi mo tingnan? Kung tunay nga ito. Napakaluma ng ganyang paraan. Kahit na peke ito, sa tingin mo ba ay magagalit si tatay sa'yo? Tatay, hindi ka pwedeng maging mabait sa mga dayuhan. Kung hindi, aabusuhin ka nila. Kayong dalawang magkapatid. Alam kong napakayaman ng pamilya Wow, pero kami ng nanay ko ay hindi habol sa kayamanan ng pamilya Wow. Tatay, ano sa tingin mo? Ikaw na ang bahala tumingin. Imposible. Hoy, Leo. Anong meron sa nagulat mong mukha?
Parang nakakita ako ng dalawang multo. Isang dragon at isang phoenix. Ito ay isang magandang palatandaan. Senyales ng perpektong pagkakaisa. May kayamanang malapit ng mahayag. Ava, kung wala akong karanasan, malamang hindi ko ito napansin. Napakaluma nitong jade na singsing sa hinlalaki, at mukhang isang imperial na artepakto. Siguro naman, napakamahal nito, di ba? Tatay, ito rin ang napulot ni Ava. Sa Kalye Antigo. 50 piso lang ang ginastos niya dito. At ang jade na pulseras ni Ginang Lin, 75 piso lang. Tatay, nakuha ko ito ng napakamura. Pero, tama ka, itong singsing sa hinlalaki ay tunay ngang imperial na artepakto. Walang katumbas ang halaga nito. Itong jade na pulseras para kay nanay. Isa ring natatanging piraso, minsay suot ng isang emperador. Posible kaya, na nagkamali ako ng paghusga sa kanya? Ano naman kung marunong siyang kumita? Tiyak na may hinahangad siya, mula sa iyo, tatay, o mula sa pamilya natin. Hindi lang nakahanap ka ng tunay na pagpipinta ni Wu Daozi. Nakuha mo pa ito ng napakamura. Ava, marunong ka rin sa mga antigo? Paano naman ang kumperensya ng jade sa loob ng 3 araw? Huwag na lang. Kalimutan mo na. Iba't ibang larangan, iba't ibang kasanayan. Marunong ka sa mga antigo. Pero ang jade at hiyas, iba na yan. Bukod pa riyan. Bukod pa sa ano, tatay? Tatay, Kanina lang, si Binibining Su mula sa Korporasyon Su ay nagpadala ng kontrata sa kasal. Sabi niya, kung hindi tayo pumayag sa kasal, sisiguraduhin yan sa loob ng 3 araw. Sa komperensya ng Jade, wala tayong may aabot. Tatay, ang summit na Jade na ito ay napakahalaga para sa aming grupo Stellar. Ito ang pinagmumulan ng hilaw na materyales para sa aming dibisyon ng alahas. Pero ang Korporasyon Su ay nakikipagtulungan sa ibang kumpanya para salakayin kami. Gusto nilang putulin ang aming supply. Ang kapal ng mukha nila. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nasa isip ko, hindi ka gagawa niyan. Kung tayo ay magpapadala sa galit, lalo lang lalala ang sitwasyon. tatay, si Chloe Su ay isang babae lang, na magulo ang buhay pribado. Hindi ko siya pakakasalan. Tayo ay talagang napipilitan na. Alam ko, kung hindi madadalhin ang hilaw na materyales para sa linyang ito ng alahas, hindi na ihatid. Kailangan nating magbayad ng malaking multa dahil sa paglabag sa kontrata. Pero kahit na ganito, hindi ko pakakasalan ang babaeng yon. Kung aabot sa punto, lalaban tayo hanggang sa dulo. Ethan, kasama kita. Itong si Chloe Su. May balita na may marahas na tendensya siya at may maruming sakit. Hindi siya mabuting tao. Tatay, sa tingin ko ang pinakaimportanteng gawin ngayon ay gumawa ng kontra-estratehiya. Sinusuportahan kita, anak. Sumusobra na ang Chloe Su na ito sa kontrata sa kasal. Hindi lang, ang pangalan mo ang nandoon, Ethan. Lahat kayong siyam. Lahat kayong siyam ay mahalaga sa puso ko at ang ganitong nakakahiyang mga termino. Mas gugustuhin kong magbangkarote kaysa payagan ito, maliban na lang kung ito ang tamang tao para pakasalan ng isa sa siyam. Tatay, pwede ba akong magtanong? Yung sinasabi mong Jade Summit, ano ba ang kwento doon? Ang pamilya Wu ay pangunahing nasa negosyo ng pampaganda at alahas. Itong Jade Summit ay kung saan namin nakukuha ang karamihan ng aming stock para sa taon. Mayroon itong isang exhibition at isang segment ng pagsusugal ng Jade. Pero ang Korporasyon Su ang may hawak nito at inaangkin ang karamihan ng supply. Hoy, tatay, may naisip ako. Itong Jade Summit ay may segment ng pagsusugal ng Jade. Kaya tayo ay kumilos na mismo doon. Ava, palaging panalo ang bahay. Kahit na maghiwa ka ng mga bato, maaaring lahat iyon ay maging walang kwentang bato. Ano ang silbi ng pagbili ng lahat kung wala namang halaga? Ava, alam kong maganda ang mata mo, pero kahit ang mga nangungunang master sa lungsod Veridia ay hindi masisiguro na sa segment ng pagsusugal ng Jade. Makakahanap sila ng magandang material. Tatay, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaya ko. Madaling magsalita. Tigilan mo ang pagbibigay ng hungkag na pangako. Ayon kay Leo, lahat ng babae ay mapanira. At ang salita ng isang mapanira ay walang halaga. Ano ba kay Leo? May babaeng nagwasak ba ng puso niya? Ang init talaga ng ulo niya. Leo, alam kong madaling magsalita. Kung ganun, taya tayo.
Kung ako ang matalo, ako, si Evelyn, ay lalayas na sa pamilya Wu ng tuluyan. Paano naman ako? Paano naman ang kinabukasan ko? Ano ang gagawin ko? Nanay, ang pag-alis o pag-stay ko, ay wala kang kinalaman doon. Hindi. Hindi ko papayagan yan. Saan man pumunta ang anak ko, susunod ako. Kung hindi, aalis din ako. Ava, huwag kang magsalita ng ganyan. Pamilya tayong lahat, tatay. Paano tayo magiging pamilya ng mga manghuhukay ng ginto, na ang habol lang ay ang kayamanan ng pamilya Wu? Gusto mo ng tayaan? Sige, kasali ka. Ano ang mga kondisyon? Ang mga kondisyon. Kung kayo ang matalo, magbibigay kayo sa akin at sa nanay ko, ng pampublikong paghingi ng tawad. At tatanggapin ninyo siya bilang bahagi ng pamilyang ito. HMP. Yun lang ang gusto mo? Tumango si Ava. Akala ko hihingi ang babaeng ito ng sobrang laking bagay. Pero kung kaya niyang talaga ayusin ang krisis na ito, ang pagkilala sa kanila bilang mag-ina, ay maaaring hindi naman masama. Ava, hindi tayo mga estranghero. Ikaw at ang iyong ina. Sumama kayo sa akin sandali. Ava, narito, ang mga inihanda ko sa lahat ng mga taong ito, para sa iyong siyam na magkakapatid, mga regalo sa kasal. Ngayon, ipinagkakatiwala ko ang mga ito sa iyo. Mga regalo sa kasal. Sa lahat ng mga taong ito, maraming tao ang nagnanais sa kayamanan ng pamilya Wu. Buti na lang. Nakilala ko si Sofia. Ito ang mga inihanda ko, para sa aking mga anak bilang regalo sa kanilang kasal. Ipapasok sila. Hindi ba't ito lang naman ang mga regalo sa kasal, na inihanda mo para sa iyong mga anak? Ano naman ang 2 upuan? Dahil, mabigat sila. Dapat maghanda kayo. Nanay, manatili tayong kalmado. Hindi natin dapat hayaang hamakin tayo nila. Tumayo ng tuwid. Kailangan nating ipakita sa kanila kung sino tayo. Narito. Ang mga regalo sa kasal, na inihanda ko para sa aking mga anak. Ito ay para kay Ethan, ang panganay. At ito naman ay para kay Leo. Ngayong nakita mo na ang pondo para sa kasal ng iyong mga kapatid, may masasabi ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako ba mabata? Gusto ko lang makasama ang nanay mo, at mag-enjoy sa aming pagre-retiro. Kaya napagpasyahan kong gawin kang ang magiging tagapagmana ng grupo Stellar. Pero, kailangan mong aipanga ko sa akin ng isang bagay. Ano iyon? Magaling talaga ako tumingin ng tao. Mula ngayon, gusto kong alagaan mo ang iyong siyam na magkakapatid. Aipanga ko mo sa akin. Pero isang babae lang ako. Bakit ako ang pinili mo? Magtiwala ka sa akin dito. Alam kong kaya mo ito. Ang card na ito ay ang Chairman's Black Card ng Grupo Stellar. Ang card na ito ay kumakatawan sa akin. Mula ngayon, iyon na ito. Pinaghahandaan nila ako para pamunuan ang Grupo Stellar. Ibig kong sabihin, pinakamalaking conglomerate ito sa lungsod Veridia. Sino ba ako para karapat-dapat dito? Sino yun? Ava, nandyan ka ba? Pasok. Ethan, anong ginagawa mo rito? Ito, Ethan. Ethan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ethan, kailangan mong kumalma. Sa teknikal, magkapatid tayo, sa pangalan lang. Ava. Ava, may nararamdaman ako para sa'yo. Natutuklasan ang unang pagkakataon ng host. Sistema, hindi yun. Hindi ko sinasadya yun. Ethan, kailangan mong kumalma. Ano man ang mangyari, maayos din ang lahat. Sabi nila, ang paghaplos sa ulo, ay nagdudulot ng swerte.
Kaya, ayan na. Ethan, tungkol sa buong joint blockade na yun ng Korporasyon Su, ako na ang bahala para sa'yo. Sa tingin mo talaga, kaya mo? Ethan, tungkol sa harang ng Korporasyon Su, ako na ang bahala para sa iyo. Sa tingin mo kaya mo yan? Masyado na ba akong nanonood ng mga short drama? Ganito ba talaga yung mga cliché sa TV? Yung malamig na CEO, na trope? Ethan, okay ka lang ba? Masakit ang tiyan. Chronic na yan. Ethan, pwedeng pagalingin kita sa pamamagitan ng pag-channel ng energy. Marami na akong doktor na nakausap. Wala sa kanila ang nakatulong. Kaya mo talagang pagalingin yan? Oo, baba muna ako, at gagawa ako ng salabat para sa iyo. Kasabay ng energy healing ko, gagaling ka agad. Salamat. Ava, pinahahalagahan ko ito. Panahon na. Salamat, Ava. Hinay-hinay lang, Ethan. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo para dyan. Isang CEO na parang yelo ang lamig. Ang naging kuya ko pala. Ang swerte ko talaga. Tulungan kita, Ethan. Nawala na ang sakit. Parang mainit-init nga ang pakiramdam. Ito ang aking banal na kapangyarihan ng pagpapagaling, Ethan. Yan ang ginamit ko kay tatay noong nakaraan. Diyos ko, ang isang lalaking tulad niya, isang tunay na pangarap na lalaki, natitig sakin. Paano ba makakapagpigil ang sino man sa ganyan? Ethan, huwag kang ganyan. Kahit hindi kami magkadugo, kuya ko pa rin siya. Hindi ko kayang lumampas sa hangganan na yun. Ay. Ava, naglagay ka talaga ng especially iya sa pamilya natin? Yung boses na yun. Yung lalaking yun ay. Ava, patay ka. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi dapat marunong ng sining pandigma ang babaeng to. Paano siya naging ganito kagaling? Ikaw. Noah. No. Ikaw nga. Ba't hindi naman ako? Pero ikaw, Ethan. Kaninong panig ka ba talaga? Sa kalaliman ng gabi. Magkasamang nag-iisang lalaki at babae, anong ginagawa ninyo? Ipinahihiwatig mo ba na ako at si Ava ay Huwag kang magkunwaring tanga. Nagde-date kayong dalawa. Para siya at ang nanay niya ay makontrol ang negosyo ng pamilya. Ang mga babae ay puro problema lang. Huwag mong hayaang makulimlim ng iyong emosyon ang iyong paghuhusga, Ethan. hindi. Siya ang nagpagaling sa akin. Ethan, para kang si tatay. Nawala na kayong dalawa ng ulirat. Ayaw ko sa mga babae. Kung maglalakas loob kang manatili pa rito ng isang araw, kahit anong kasanayan pa ang meron ka, hindi ka nito maliligtas. Papatayin kita sa isang paraan o sa iba pa. Ava. Sinabi rin ni tatay na bahagi ka na ng pamilya ko. Sa 3 araw ay ang Jade Summit. Sasama ka sa akin. Hanggang sa oras na yon, mag-aral ka tungkol sa negosyo. Sige, Ethan. Magandang araw, narito ako para makipagkita kay Ginoong Wow. May appointment po ba kayo para makipagkita kay Ginoong Wow? Maaari mong sabihin iyon. Ako si Evelyn. Ako ang kapatid niya.
Aba, heto na naman ang sikat na delusional na fangirl ng ating paaralan. Si Evelyn. Ano ito? Tumakas si Ryan kasama ang isang sugar mama. Kaya ngayon ay dito ka na naman para maging delusional na fangirl ng ating CEO. Ha, ikaw pala. Hindi namin makita ang iyong ID o impormasyon sa appointment. Kakarinig ko lang tungkol dito. Siya, itong delusional na fangirl, ay nagpapanggap bilang kapatid na babae ni Ginoong Wow. Alam ng lahat na ang pinuno ng Grupo Stellar ay may 9 na anak na lalaki. Narito kami sa Grupo Stellar ngayon para sa isang interview. Malapit na kaming sumali sa hanay ng mga elite. Sino ang mag-aakala na makakasalubong namin ng isang delusional na fangirl na tulad mo? Talagang malas. Kamusta? Narito ang aming mga liham ng rekomendasyon. Ang tito ko ay si tagapamahala Jao mula sa inyong departamento ng marketing. Ito nga ay mula kay tagapamahala Zhao. Tuloy po kayo rito. Sandali lang. Ganito ba ang operasyon ng Grupo Stellar? Ngayon, kahit sinong tao, ay pwedeng basta na lang pumasok. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang seguridad ngayon din. Ipapaalis ko ang hindi otorisadong taong ito. Hoy, teka, ako nga talaga ang kapatid na babae ni Ginoong Wow. Ikaw nga ba talaga ang kapatid na babae ni Ginoong Wow, si Ava? Tingnan mo lang ang suot niya. Doon mo malalaman galing siya sa ilalim ng lipunan. Huwag na nating istorbohin si Ginoong Ho tungkol dito. Ma'am, kung hindi ka aalis, sa aming kumpanya, ang Grupo Stellar, papatawag ko ang seguridad para i-escort ka palabas. Pero, Umalis ka na. isa ka lang delusional na fangirl. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Gusto kong makakita ng sino mang maglakas loob. Napaalisan ng aking kapatid na si Ava. Jao, tingnan mo. Hindi ba yan ang ika-4 na batang Ginoo ng Grupo Stellar, si Liam Wow? Sumpa ko, narinig ko lang siyang tawagin itong Ava, kapatid. Sabihin mo na nagkakamali lang ako ng pandinig. Bahala na, mauna na akong bumabati. Ikaw, umalis ka sa harap ko. Ava, anong ginagawa mo dito? Liam, ako. Hoy, bunso. Talagang kapatid ko siya, ang anak ng pamilya Wow, at ang tagapagmana ng Grupo Stellar. Imposible, wala siyang iba kundi isang delusional na fangirl. Nagkukuripot ka lang para makisipsip sa mayayaman. Paano siya magiging tagapagmana? Oo nga, at ang pamilya Wow. Siyam lang ang anak na lalaki, di ba? Saan nanggaling itong si Miss Lin? Dahil, si Ginoong Wow, nakapang-asawa sa nanay ko. Siya na ngayon ang tatay ko. Ano naman kung ang nanay mo, nakapang-asawa ng mayaman? Anong ipinagmamalaki mo? Nakasabit ka lang sa kanila. May tunay ka bang talento? Kailangan pa ba niyang patunayan sa inyo? Sige, nandito kayo para sa interview, di ba? Palitan natin ng written test tungkol sa advanced math at logic. Kung ang boss ay kapatid mo, paano magiging patas ang test na iyon? Eksakto. Sino ang hindi magbibigay sa kanya ng sagot? Ganito na lang, sisibayan ko kayong dalawa, laban sa inyong dalawa. Gagawa tayo ng tanong para sa isa't isa. Ava Lin, isang bagsak na art student na tulad mo. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasa computer science department ako. Nasa math department si Lily. Anong meron ka na makakalaban sa amin? Purong katangahan lang ba? Tama. Kami ang pinakamagaling sa klase namin. Kahit na nakapasok ka na sa pamilyang ito, hindi nito mababago ang katotohanan ikaw ay isang tunay na tanga. Talagang mananalo kami. Sige, kapag natalo kayo, umalis ka na sa lungsod Veridia ng tuluyan. Evelyn, ang laki ng bibig mo. Kapag natalo ka, maghubad ka at maglibot sa Grupo Stellar ng 3 beses. Magiging viral ang video online. Hinahanap mo ito. Evelyn, maghanda kang sumikat sa maling dahilan. Ay nako, ang hirap nito. Imposible, kailangan kong mag-compose ng sarili ko. Kailangan kong manalo dito. Sinasabi ko sa'yo, Ava, tingnan mo lang ang mukha mo, talo ka na. Tigilan mo na yan. Magpakakahiya ka na lang. Ni hindi ka nga makaisip ng matinong tanong. Lalo na ang sagutin yun. Eksakto, pwede ka namang umalis na lang ngayon, pero kailangan mo pang maghanap ng gulo. Natukoy ang host, unang exposure sa advanced math problems, kasanayan sa henyo sa matematika awarded.
Anong nangyayari sa kanya? Ang utak niya, parang kumikinang na ginto o ano? Sinong may pakialam? Maghanap tayo ng mga di pa nasosolusyonan, sobrang hirap na international math problems. Papahiyain natin siya mamaya. Magli-livestream ako ng palihim mamaya. Ang mga tanong na ibibigay sa atin ni Eva, dapat ay madali lang. Madali lang natin yan. Makakuha tayo ng puntos. Lily, laging kompleto ang iniisip mo. Ang mga tinatawag na top-tier math problems na ito, ay walang kakaiba. Kung ganun, di ako magpapigil. Bibigyan ko sila, ng mga tunay na nakakapagod sa utak. Ito. Ava, malamang di mo nga alam ang huling teorema ni Fermat, o ang teorema ni Taylor. Isang estudyante ng humanities, ang maglalakas loob na bigyan kami ng problema, at akala mo matatalo mo kami. Hindi na kami makapaghintay, Evelyn, na maging viral ka sa buong bansa sa pagpapakita mo. Oras na para makita kung anong kayang mo. Subukan natin. Ako ang magiging tagasuri. Ngayon, ipamahagi na natin ang mga pagsusulit. Bilang top student sa Departamento ng Matematika, ayokong apihin ka. Sa tingin ko kailangan ko lang ng 5 minuto para masagot ang isang problema mula sa isang estudyanteng katulad ng antas mo. Maglalaro muna ako sandali. Sa buong buhay mo, ang makakita ng katulad namin ni Lily, mga napakahusay na individual, ay malamang ang pinakamagandang pangyayari. Bobo ba kayo? Ganito lang kadali ang ginawa ninyong problema. Hindi niya talaga kayang sagutin to, di ba? Imposible. Isang problemang mahirap din para sa amin. Isang babaeng nasa liberal arts ay walang tsansang masagot yan. Nagpapapansin lang yan. Sinus index lang tayo, yun lang. Bilisan mo at sinyo lang mag-stream. Ipaalam sa lahat sa pribadong grupo. May nagsasabing siya'y isang henyo sa matematika at inaanyayahan ng lahat na manood ng paglalantad ng peke. Ano, drama queen ka talaga. Tingnan ko nga, ang sinulat mo. Malamang ang sinulat niya. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Nakikiusap na siya ng awa. Ha ha ha. Ito ay, imposible. Anong nangyari kay Lily? Siya ay talagang, Anong isinulat mo? nalutas ko ito sa loob ng 5 minuto. Tingnan mo. Ang problemang ito ay iniwan ng isang matandang propesor sa math para lang ito pag-aralan ng mga estudyante. Pero ang solusyon mo ay mas simple pala kaysa sa huling solusyon ng propesor. Ava, dapat may ibang paraan kang ginamit. Dapat nakita mo na itong problema, nang mas maaga. Hindi ako naniniwala, akala mo matatalo mo ako, ang pinakamagaling sa departamento ng math. Kaya nandaya ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong lutesin, ang problemang ibinigay ko sa iyo. Ako ang pinakamagaling sa math, mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Pero hindi ko maintindihan ang isang problemang isinulat ng isang liberal arts major. Anong klaseng problema kaya ang maiisip niya? Ito ay isang pangklaseng hamon sa pananaliksik sa matematika. Paano mo nalaman? Hindi lang alam ko ito, kaya ko rin itong lutesin. Ang antas ng kasanayang ito ay karapat-dapat sa isang Nobel Prize. Wala na tayo. Wala na tayo. Lily, tingnan mo ang mga komento. Anong paglalantad ng peke? Totoo ang kanyang kakayahan, okay? Galing ako sa MIT. At masasabi kong totoo ito. Manatili ka na lang sa pagiging beauty blogger. Huwag kang magpanggap na, elite, wala ka sa liga niya, nakakakahiya. Ngayon ko lang nalaman na si tagapamahala Jao mula sa marketing, dahil sa pangungupit, ay kinuha na. Ano? Bagsak ka sa pagsusulit. Lumabas ka na. Hindi pa tapos. Dapat, kayong umalis sa lungsod Veridia. Kakapangako mo lang, naalala mo. Mga gwardya, dalhin niyo sila, at palayasin. Ava, alam naming mali kami. Pakiusap, palayasin mo na kami. Hindi ba't mabait ka naman lagi? Hindi na namin uulitin, kayong dalawa ang may kasalanan nito. Wala kayong ibang masisisi. Sikat na kayo sa online. Mula ngayon, ayoko nang makita kayo sa lungsod Veridia. Hindi. Bunso. Yung receptionist sa baba na nagpahirap sa'yo, tinanggal ko na siya. Liam, hindi ako nakapagpakilala kanina.
At ito naman ay... Ito si Aiden, iyong ikawalong kuya. Sikat na sikat siya. Wow, isa pang gwapong kuya. Ang swerte ko. Hoy Ava, may maliit akong regalong pasalubong para sa'yo. Isang limited edition na supercar. Sana magustuhan mo. Heto, Tanggapin mo na, sige na. Galing kay Aiden. Maliit na bagay lang. Salamat, Liam. Oh, siya nga pala. Ikaw, hindi mo pa nakikilala si Ethan, di ba? Elanan. Si Ethan ang nag-anyaya sa akin. Gusto kong malaman ang tungkol sa negosyo, at tingnan ang komperensya ng Jade. Ang Korporasyon Su ay nakahabol na sa atin. Ang kumperensya ng Jade na ito ay napakahalaga para sa atin. Buti na lang, kilala ko ng mabuti ang kumpanya. Ipapasyal ko kayo ni Aiden sa paligid. Ava, Aiden. Ang buong palapag na ito ay opisina ni Ethan. May ipapakita pa ako sa inyo. Tara na. Ginoong Yang. Ang aming dibisyon ng pampaganda ay maaaring kulang sa inobasyon nitong nakalipas. Pero matibay ang aming modelo ng negosyo. Hindi sapat yon para kansilahin mo ang ating pakikipagtulungan. Ginoong Ho, dati lang kami nakipagtulungan sa inyo dahil ang Grupo Stellar, ang walang duda na nangungunang manlalaro sa lungsod Veridia. Pero ngayon, ang Korporasyon Su ay nag-aalok ng mas magandang deal. Kahit na kailangan kong magbayad ng penalty sa paglabag, hindi na ako magbibigay sa inyo ng karagdagang mga marketing channel. Ginoong Yang, kung mayroon kang anumang mga hiling, maaari mong sabihin sa akin. Nais ko ring ipakita sa inyo ang pagkataos ng Grupo Stellar. Well, narinig ko, nagpakasal ang matandang Donovan Ho, di ba? At nag-ampon pa ng isang anak na babae. Hoy, kung makakatalik siya sa akin, baka sakaling pahabain ko ng kaunti ang ating partnership. Sige na, hayaan mo na siyang makipagtalik sa akin. Swerte niya, nagsaliksik ako noong nasa eskwelahan. Delusional na fangirl siya sa loob ng 3 taon. Ang nanay niya ay isang waitress lang. Kung hindi siya nakapasok sa pamilya mo, hindi ko nga lang papansinin ang isang babae na galing sa ganoong background. Pero, hindi masamang sumubok ng bago paminsan-minsan, di ba? Sino ba sa tingin mo ang iyong sarili, Ethan Ho? May balita, napakakasalan ka ng tagapagmana ng Su. Wala ka kundi isang laruang lalaki. Ikaw pala yung delusional na fangirl, ha? Ano sa tingin mo? Gusto mo bang makipagtalik sa akin? Panaginip mo yan. Ako. Hindi ka welcome dito, Ginoong Yang. Lumabas ka na. CJ! Ganito pala ang operasyon ng Grupo Stellar. Magbabayad kayo nito. Kayong lahat. Pasensya na, Ethan. Ayos lang. Ethan, nagalit na sa atin si Greg Yang. Ang division ng cosmetics, malamang, tapos na. Ano pa bang magagawa natin? Pero napakahalaga ng division na ito para sa kumpanya natin. Isang napakahalagang bahagi ng negosyo natin. Pero para sa akin, mas mahalaga si Ava. Ginoong Ho. Kumalat na ng mabilis ang balita tungkol sa away ninyo ni Ginoong Yang. Tinatawag ng mga matandang miyembro ng board ang isang emergency meeting. Ano? Ethan, itong emergency meeting, gaano ba ito kalala? Nang itatag ni tatay ang Grupo Stellar, ang mga matatandang ito ang tumulong sa kanya para maitayo ito. Matagal na nilang gustong kunin ang kontrol at palitan ako bilang pinuno. Ethan, umalis na si tatay sa kanyang biyahe. Huwag mo na siyang istorbohin. Isama mo ako. May plano ako. Ava, sigurado ka ba dito? Ginoong Wow, narinig namin. Pinalis ninyo si Ginoong Yang mula sa Korporasyon Yang. Ito ay talagang nakakagalit. Ngayon, ang Korporasyon Yang ay ganap nang nagkansela ng lahat ng kooperasyon sa aming Grupo Stellar. Kung ganoon, dapat nang buwagin ang division ng cosmetics. Ang division ng cosmetics, ako mismo ang nagpapatakbo nito. Lahat ng mga kasamahan natin ay nagsumikap ng husto. Hindi ko hahayaang maputol ito. Kung hindi natin ito puputulin, bakit hindi ka pumapayag sa mga hinihingi ng Korporasyon Su? Pakakasalan si Chloe? Kung gusto mong panatilihin ang division na ito, bakit mo kailangang paalisin si Ginoong Yang? Ipinapahiwatig mo ba na ang kapatid ko ay dapat libangin si Ginoong Yang? Ano naman ang masama doon? Ang paggawa ng ilang sakripisyo para sa kumpanya ay inaasahan. Eksakto, tama, magiging maayos din ang lahat sa huli. Ang Grupo Stellar ay nakarating dito sa pagtanging sumuko at ganoon na tayo nakarating dito. Ang division ng cosmetics, hindi ako susuko dito. Kung gayon, kailangan nating isipin ang pagpapalit sa namamahala. Kaming ilan ang namamahala sa mga pangunahing division ng kumpanya. Ang pinuno na kailangan natin ay isang taong makakapagdala ng mga proyekto.
at makakapagtaguyod ng kooperasyon, hindi isang pabayang binata na hindi nakakakita ng mas malaking larawan. Sinusuportahan ko ang pagpapalit ng ang Grupo Stellar, dahil sa magkasanib na atake ng Korporasyon Su, ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng paghina. Panahon na para sa bagong pamumuno. Ano ang ibig mong sabihin dito? Ang aking ama ang nagtayo ng Grupo Stellar mula sa wala. Sinusubukan ba ninyong magkudeta? Bantayan mo ang iyong pananalita. Mga kasama, may solusyon ako. Ikaw, isang bastos na bata tulad mo, Ginoong Wow. Sino itong bastos na batang ito? Huwag mong sabihin, na nobya mo siya? Gaano ba katapang para sumingit sa board meeting ng Grupo Stellar? Eksakto, Ginoong Wow. Ang aming board of directors ng Grupo Stellar ay hindi papayag na may dayuhang pumasok dito at mag-utos. Sino ang nagsabing dayuhan siya? Ang pangalan niya ay Avalin. Isa siya sa mga shareholder ng Grupo Stellar. Bakit hindi siya dapat narito? Kilala ko lahat ng mga director ng Grupo Stellar. At sino ba siya dapat? Kapatid ko si Ava. Siya rin ang tagapagmana ng Grupo Stellar. Siya. Ethan Wow. Nangangahas kang magpasok ng isang kerida para magpanggap na tagapagmana ng kumpanya. Ako nga ang anak ng pamilya Wow, at isang shareholder ng Grupo Stellar. Isang tabi muna natin ang usapin ng tagapagmana. Kayong apat ay nag-aagawan para maging ang namamahala ng Grupo Stellar. Tama ba? Nalilito ako. Kanino ba talaga balak ipasa ni Ginoong Wo ang pamumuno? Siyempre, ako ang namamahala sa HR at administrasyon ng kumpanya. Ako ang may pinakamalinaw na pananaw para sa kinabukasan ng kumpanya. Anong klaseng korporasyon ang magpapaubaya sa isang VP ng admin ang pamumuno? Ako ang namamahala sa dibisyon ng alahas. Ako dapat. Kayo pong dalawang matanda ang may pinakamalaking boses. Pero, ang negosyo ng alahas ay nahaharap na ngayon sa pinagsanib na atake ng Korporasyon Su at iba pang mga konglomerat. Malubha ang kalagayan nito. Malinaw na ipinapakita nito na ang pinuno na namamahala sa dibisyong iyon ay kulang sa pangitain. Ngunit ang isang nasa EA at admin ay walang alam sa negosyo, hindi maaaring magpatakbo ng paglago ng kumpanya. Nakikita mo ba ang card na ito? Ituring mo ang card na ito bilang si Tagapangulo Donovan Wo mismo. Sa card na ito, may karapatan akong dumalo sa board meeting ngayong araw. At maging ang tagapagmana. Dahil hindi kayo magkasundo sa isa't isa. Gawin nating patas na kompetisyon. Ang sino mang may kakayahan ang mamumuno. Munting babae, alam mo ba kahit ang pinakapayak na bagay tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya? Eksakto. Ano ba ang alam mo tungkol sa dibisyon ng alahas? Sino ang nagsasabing hindi? Sa darating na Jade Summit, ang Korporasyon Su ay magtutulungan kasama ang iba pang conglomerate upang ibigay ang panghuling nakapipinsalang dagok sa aking Korporasyon Su. May plano ako para malutas ito. Sa mga panahong ito, kailangan bang magmayabang ka ng walang kahihiyan? Yamang hindi kayo naniniwala sa akin, mga nakatatanda, hayaan ninyong maging malinaw ang lahat. Kung ang krisis na ito ay makapinsala sa Grupo Stellar, ako ang mananagot ng buo. Mag-isa. Ava, nawawala na ba sa isip mo? Ikaw ay isang tagapagmanang walang pinagmulan. Ano pa ang magagamit mo para takpan ang utang? Huwag kang mag-alala, Ethan. Siguradong sigurado ako. Wala akong problema na hayaang makita ng mga kabataan ngayon kung gaano kasakit ang mundo. Yamang, may gustong samalo sa lahat ng utang. Magandang backup plan iyon. Bakit hindi? Tama. Mga Ginoo, kung matagumpay kong malulutas ang krisis na ito, ang apat ninyo ay magbibitiw ng may kahihiyan. Ano? Sige, kung gayon, ayos na. Isulat na lang natin ito. Nakagawa na ako ng dokumento. Tingnan ninyo. Munting babae, dapat kang maghanda para pasanin ang utang na iyon. Ikaw, mapagmataas at mangmang na batang pasaway. Ituring mo itong isang aral. Tingnan nyo, usapan ay usapan. Tagapangulo Donovan Ho, kailan pa kayo nagkaroon ng anak na babae? Bago ito, maliwanag na sinabi sa amin na siyam na anak na lalaki lang ang meron kayo. Itong black card na ito, bakit mo ibibigay sa isang dayuhan? Sinong nagsabing dayuhan siya? Pero bakit hindi namin? Siya narinig kailanman? Eksakto. Wala kaming kaalam-alam na si Tagapangulo Wo ay may anak sa labas. Tama. Ang aking ama ay ikinasal na, sa ina ni Ava. Kaya, si Ava ang nag-iisang anak na babae ng aking ama. Gayon pa man, kulang siya sa karanasan. Pabigla-bigla at mayabang pa siya, kaya hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana. Pagdating sa pagkatao, marunong siyang maghanap ng paraan para mailigtas ang Grupo Stellar sa krisis na ito. Kayo pong mga nakatatanda. Ang inaatupag ay kung paano patuyuin ang kumpanya. Kayong mga taksil na walang utang na loob, hindi ba tama? Ang mga kontratang ito ay pinirmahan ni Ava para makipagkumpetensya sa inyo ng patas. Sa isang labanan, huwag niyo akong isiping hindi ko alam. Ang lahat ng baho ninyong itinatago.
Sa aking likuran, nakikipagsabuatan kayo kay Chlo sumula sa Korporasyon Su. Sinusubukang isideline ang aking ama at ako, at pagkatapos ay hatiin ang kumpanya. Hindi ba tama? Gayunpaman, kailangang isara ang dibisyon ng pampaganda. Tama, kung wala ang mga distribution channel ng korporasyon yang, ano ang gagawin nyo, Ginoong Ho? Walang saysay ang pagpupumilit nyo. Kung gayon, magdagdag ng isang probisyon sa kontrata. Kung hindi malulutas ang krisis na ito, ang Ginoong Wu, bilang CEO, ay dapat ring magbitiw ng may kahihiyan. Ayos lang, huwag kang mag-alala, Ethan. Ako na ang bahala. Mga kaibigan, narito ako ngayon. Hindi lamang para lumagda ng isang kontrata, kundi para rin magbigay ng isang pangako. Ako, ang mamumuno, sa dibisyon ng alahas ng Grupo Stellar, palayo sa pagkabagsak nito. Sisiguraduhin kong muling lalago ang ating negosyo sa pampaganda. Makinig ka, babae. Baguhan ka pa lang. Nasa boardroom tayo. Pananagutan mo ang bawat salitang iyong sasabihin. Tungkol sa mga segment ng negosyo. Kung hindi mo maibabalik ang sigla ng negosyo sa pampaganda, paano ka mananagot? Sasagutin mo rin ba ang buong utang? Huwag mong isiping ligtas ka dahil lang may Donovan Wu na sumasalo sa'yo. Kung lumala pa ang krisis na ito, kahit si Donovan Wu mismo, ay hindi na makakaya ang mga epekto nito. Mahusay ako sa medisina. Narito, ang isang sinaunang formula ng kagandahan. Ethan, sabi mo, ang ating linya ng pampaganda ay kulang sa pagiging natatangi at inobasyon, at ang mga benta ay tumigil sa paglago. Kunin mo ito. Ang mga gagamit nito ay makakakita ng napakagandang resulta. Ang formulang ito ang ating pundasyon. Magtatayo tayo ng isang matatag na tatak sa paligid nito, gumawa ng ingay, at garantiya kong ang ating linya ng pampaganda ay muling bubuhayin. Ang mahalagang dokumentong ito. Ang bawat sangkap ay mukhang medyo ordinaryo. Ngunit kapag pinagsama, tila naglalabas ito ng walang hanggang sigla. Ava, salamat. Ano sa palagay ninyong lahat? Tara na, Ethan, para sa Jade Summit na ito, may sorpresa rin ako para sa iyo. Well, Hahayaan lang ba natin silang umalis? Huwag na natin pag-usapan ang pampaganda. Ang utang pa lang mula sa dibisyon ng alahas ay lulubog sa babaeng iyon. Hindi ba't nagkasundo tayo kay Binibining So? Ang pamilya So ay umangat na ngayon. Hindi tayo pwedeng mabaygo. Para sa atin, ang mahalaga ay pumili ng tamang panig. Iyon ang pinakamahalaga. Sa huli, ang tamang pagpili ay mas mahalaga kaysa sa pagsisikap araw-araw. Ang Grupo Stellar ay magiging atin din sa dakong huli. hahaha. Ava, sinabi sa akin ni Ethan, na inasikaso mo ang board, parang isang profesional. Pero gusto ka bigyan ng babala ni tatay. Mag-ingat ka sa kapatid kong, si Franklin Wu. May 10% siya ng kumpanya. Sinusubukan niyang makipag-alyansa sa Sucorp para ibagsak ang Grupo Stellar. At kunin ito. Huwag kang mag-alala, tatay, hindi ko sila palulusutin. Ang ideya na makipagsabuatan siya sa mga dayuhan para kunin ang Grupo Stellar ay talagang hindi maaaring mangyari. At saka, plano kong kanselahin ang pag-ampon sa iyong 9 na magkakapatid. Sa ganoon, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Walang limit sa paggastos ang card na ito. Isipin mo na lang iyong pondo para sa date. Ha, Kung kulang pa yan, ilalagay ko rin sa pangalan mo ang bahay at mga kotse. hindi. Ang ibig kong sabihin, sobra na ito. Ikaw ang nag-iisang anak ni Sofia, at ngayon, anak mo na rin ako. Lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa iyo balang araw. Wala ito kumpara doon, kaya gawin mo ang gusto mo. Ava, para sa komperensya ng Jade, gusto kong isama si No. Ha, makakalabas pa kaya ako ng buhay sa komperensya ng Jade? Gusto kong ayusin ang relasyon nyo. Ano naman ang masama sa pakikipag-hangout sa nangungunang asasin ng bansa, HMM? Ay, ang pangit ng simula ng araw ko. Kaya pala manghuhukay ng ginto lang ang nakasalubong natin. Ano naman kung kumapit ang nanay niya sa pamilya Wo? Ano ngayon? Ang tagapag-ayos ng Jade event ngayong araw ay ang backer ni Mia. Ang tagapagmana ng korporasyon So, si Chloe So. Ay nako, kung ang pamilya Wo ay hindi makakuha ng mga materyales para sa alahas ngayong araw, talagang mababangkarote sila. Tara na, babe. Tingnan mo ang yabang nila. Ang korporasyon Su ay parang napakakumpiyansa. Relax lang, Ethan, pagsusugal lang ng Jade yan. Ako na ang bahala. Ang yabang mo naman, ha? Sana hindi ka mabulunan sa mga salita mo. Hintayin mo lang, Noah.
Hoy, tingnan mo, siya ang chairman ng grupo Stellar, si Ethan Wu. Ang galing talaga niya. Tulad nga ng sabi nila, ang sino mang mapang-asawa siya, ay napakaswerte. Sino yung katabi niya? Hindi mo pa ba narinig? Parang si Donovan Ho ay nagpakasal sa isang waitress. Isang waitress. Ang babaeng katabi ni Ethan Ho ay tiyak na anak ng babaeng yon. Kaya pala, naka-score ang nanay niya ng mayamang negosyante, at ang anak naman ay nakisakay na lang. Tingnan mo ang mukha niya, mang-aakit talaga siya. Baka dapat umuwi ka na lang. Delikado ang sitwasyong ito, kailangan nating mag-focus sa mas malaking larawan. Walang pagkakataon, Ethan. Narito ako, para ayusin ito para sa iyo. Ethan, matagal na tayong hindi nagkita. Tara, uminom tayo. Ang inuming ito. Ikaw na lang ang uminom niyan. Si Binibining Su yan mula sa lungsod Veridia, kilala sa pagiging walang awa, ang tagapagmana ng pamilya Su. At si Ethan Wu, ni hindi man lang siya iginagalang. Nako, kapag nagalit ang tagapagmana, magkakaputol-putol ang mga ulo. At alam mo ba, hilig na hilig siyang mag-utos sa mga lalaki. Ngayon, tapos na si Ethan Ho. Ethan Ho, gago ka. Anong lakas ng loob mong basain ang aming Binibining Su? Evelyn, naglakas loob ka talagang makipag-away kay Binibining So. Ikaw at ang mga kapatid mo, gusto nyo yatang mamatay. Pabayaan na natin ngayon. Kapag nako ko na ang grupo Stellar, kukunin ko kayong lahat, at libangin kayong siyam na magkakapatid. Hanggang sa maging mangwawasak ako ng tahanan sa inyong lahat. Ha 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 ha. Hanggang sa muli. Binibining Su. Nag-aaway lang kami ng boyfriend ko. Anong ingay ninyo? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Ethan, hindi nagpapatalo sa pagiging mapagtanim si Chloe So. Dinungisan mo siya ng ganyan ngayon. Mula ngayon, kailangan nating maging handa. Kung magkaganoon, lalabanan natin siya. Ang 8 kong nakababatang kapatid, ang tunay na kayamanan ng pamilya Ho. Ava, magsisimula na ang kumbensyon ng pagsusugal sa Jade. Titingnan ko kung may iba pang supplier. Uy, ako ang C ng grupo Stellar. Kumusta? Ako si Ethan Ho. Gaya nga ng inaasahan ko, binayaran ni Chlosu ang bawat supplier. Wala tayong makuha kahit anong hilaw na materyales. Nakakagalit ito, kakausapin ko sila. No. Ang korporasyon Su ay kasabwat ni Franklin Ho. Hindi mo sila kalaban. Huwag kang magpadalos-dalos. Ginoo. Dito po. Sige po. Avalin, ang kapatid mo sa akin mapupunta. Mia, malaman mo ang lugar mo. Ikaw ang mangwawasak ng tahanan dito. Sino ba talaga ang tunay na mangwawasak ng tahanan dito? Kapag bumagsak ang supply chain ng Grupo Stellar, ubusin ng mga multa ang cash flow ninyo. At pagkatapos ang ilan, ay may iwan na lang na nangangalap ng mga tira-tira. Ethan Wu. Nagpasya ako na hindi ako pipili sa siyam na anak na lalaki ng pamilya Wu. Ikaw lang ang gusto ko. Pagkatapos, palalayain ko ang Grupo Stellar. Bitawan mo, Binibining Su. Umusis ka. Ano naman kung ito ay isang pagsusugal ng Jade Convention? Hintayin mo lang, Ava. Oh, Ava. Ikaw talaga ay isang baguhan na gustong mamatay. Maestro Dong, ikaw muna. Pagkatapos mo, Ava, ngayon na ang araw. Natatalunin natin ang lahat ng ating score. Kapag naubos na ang iyong pondo, ikaw ang iiyak. Tara na. Ava, ang bagay na kinamumuhian ko sa'yo ay ikaw ang tipo na puro salita lang, pero walang gawa. Ava, ito ang pagsusugal ng Jade Convention. Kung ito ay mabigo, ang ating Grupo Stellar ay nasa malaking problema. Tiwala sa akin, Ethan at Noah.
Magandang gabi sa lahat. Ngayong gabi, ang inyong mga pakikipagtulungan sa supplier ay dapat na halos matapos na. Kaya ngayon, magpatuloy tayo sa ating pangunahing kaganapan, ang pagsusugal ng jade. Ngayon, gagamitin natin ang isang format ng auction. Ilabas natin ngayong gabi na pinakaunang item. Narito na si Ava. Oo. Kung talagang magagamit ng babaeng ito, ang pagsusugal ng jade, para iligtas tayo sa sakunang ito. Talagang mali ang pagtingin ko sa kanya. Ang piraso ng mineral na jade na ito ay kaugnay na mineral ng pinakamataas na kalidad na nagyayelong jadet. Batay sa mga patterns sa ibabaw, napakataas ng posibilidad na yumaman. Lanan. Ang panimulang tawad ay 4,500 piso. Ang pinakamaliit na dagdag ay 1,500 piso. Magsimula na ang pagtatawad. 6,000 piso ang tawad ko. 7,500 piso. Ethan, mukhang maganda ang batong ito. Sang-ayon ako. Ava, ano sa palagay mo? Hindi, walang kwenta ang batong ito. Pero ito ay kaugnay na mineral ng nagyelong jadate. Tingnan mo ang mga pattern na ito. Maaari talaga tayong yumaman. Hindi, magtiwala ka sa akin. Napakasama talaga ng batong ito. Avalin, wala ka talagang mata para sa kalidad, no? Ang gandang-ganda ng batong ito. Masasabi kong ang pamilya mo ay karapat-dapat mabaon sa utang. 15,000 piso ang tawad ko. 15,000 piso, una. 15,000 piso, pangalawa. 15,000 piso, pangatlo. Nabenta. Binabati kita, Binibining Jang. Salamat sa inyong lahat. Evelyn. Talaga bang maliligtas mo ang grupo Stellar? Huwag kang mag-alala, Noah, simula pa lang ito. Ngayon, para sa pangalawang piraso ng jade, ay medyo nakakabigo. Ang panimulang tawad ay 750 piso. Ang pinakamaliit na dagdag sa tawad ay 150 piso. Pinakamataas na kalidad na itim na jadet, hindi masukat ang halaga nito. Ang batong ito, mukhang espesyal. Ang batong ito. Mukhang galing sa minahang ubos na. Walang silbi kundi isang walang kwentang bato. Ang mga tunay na jade o mamahaling bato ay matagal nang naubos. Ang batong ganito, hindi maglalabas ng anumang mahalaga. Teka, Ethan, ito ang bibilhin natin. Sigurado ka? Ethan, makinig ka. Ang walang kwentang batong ganito. Mukha lang yatang kayamanan sa isang baguhan. Mga kuya, tiwala kayo sa akin. Ang batong ito, kahit ano pa ang mangyari, kailangan natin itong bilhin. Ethan, wow, dinala mo pa ang isang dayo dito, para mapahiya. Tama ba, delusional na fangirl? Ano ng karapatan mong kausapin ang kapatid ko ng ganyan? Naniniwala ako sa kanya. Ang batong ito ay akin. Sige nga, sasali ako sa maliit mong larong ito. Tumataas ako sa 7,500 piso. 7,500 piso. Ang galante mo naman, Binibining So. 7,500 piso. Unang tawag. 15,000 piso. 30,000 piso. 45,000 piso. 75,000 piso. Ang alok ni Binibining So ay 75,000 piso. May iba pang tataas. Ava, 75,000 piso na. Walang kwenta ang batong ito. Ethan, kailangan natin itong makuha, kahit magkano ang halaga. ₱150,000. Hoy Ava, itong walang kwentang batong ito, gagastusan mo talaga to ng 150,000. Ethan, huwag kang mag-alala, ako ang bibili, at malapit na itong maging 100 beses ang halaga. Ethan, wow. Akala ko may magagawa pang kahanga-hanga, itong delusional na fangirl na to. Sino ang mag-aakala na naparito lang siya para mag-aksaya ng pera? Ang mga mangarap na tulad niya ay talagang espesyal. Ha, 150,000 para sa basurang ito. Akala mo ba talaga na ipagpapatuloy ko ang pagbid para lang pataasin ang presyo? Makinig ka, Ava. Ang aming Binibining Su ay tapos ng magbid. Ang 150,000, pagkatalo ay sa iyo lahat. Master, sa iyong dalubhasang mata, ano kaya ang posibilidad na ang isang walang kwentang batong tulad nito
ay maaaring maglaman ng napakahalagang jade. Tutu, mayroong isang maliit na posibilidad na makakita ng Imperial Glassy Black Jadate. Ngunit napakaliit nito. Imperial Glassy Black Jadate. Tama, ang Imperial Glassy Black Jadate ay napakabihira. Kahit na isang piraso na kasing laki ng iyong hinalaki, ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Kung ang batong ito ay maglalaman ng Imperial Glassy Black Jadate, ang mismong hilaw na bato ay magiging walang katumbas ang halaga. Kung ang batong ito ay Imperial Grade na malakristal na itim na jadate, ang hilaw na anyo nito ay walang katumbas na halaga. Ava, seryoso ka ba? Ha, Avalin, nagkakamali ka talaga. Hanggang ngayon, nagpapalakas loob ka pa rin? Ha? Ethan, akala ko, ang pamilya mo ay may tunay na kapangyarihan. Pero ang nakuha mo pala, ay isang mangmang na mangarap. Hey, pero, bibigyan ko kayong lahat, ng isang huling pagkakataon. Sa pamamagitan ng kontrata sa kasal na ito, kukunin ko kayong siyam, bilang aking mga laruan. Saka lang, ang Korporasyon Su, titigil sa pinagsamang blockade. At papatawarin ang grupo stellar ninyo, ang siyam na anak ng pamilya Wow, naging mga laruan ni Binibining Su. Nakakatawa talaga. Ethan, lumampas na siya sa hangganan. Hayaan mong ako ang bahala sa kanya. Hindi, huwag kang magpadalos-dalos. Ava, sinabi mong ang batong ito ay walang katumbas na halaga. Totoo ba yon? MMHMM. Kung gayon, maaari nga itong tumulong sa grupo stellar sa mga problema nito. Pero paano kung... Walang paano kung, Ethan, magtiwala ka sa akin. Pangalawang tawag na para sa 150,000 piso. Nabenta na. Binabati namin ang binibining ito sa pagkapanalo sa mahalagang hilaw na batong ito sa halagang 150,000 piso. Sige, ano ang susunod? Ngayon, sisimulan na natin ang yugto ng pagputol ng bato. Para sa unang 2 bato, maaari ninyong gamitin ang aming mga makina para mapaputol ang mga ito ng libre. Ako na ang mauuna. Kung ang batong ito ay naglalaman pala ng jade, kung ikaw ang manalo, Binibining Jang, bigyan mo naman kami ng piraso. Syempre. Walang problema. Ito. Impossible. Ang pagsusugal sa jade ay pagsusugal. Lahat ay nakasalalay sa swerte. Huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang isang maliit na pagkatalo. Tingnan na lang natin kung ano ang laman ng batong pinili ni Ava. Isang piraso ng basura lang ito. Itinuturing mo pa itong kayamanan. Gaya nga ng inaakala ko, isang delusional na fangirl. Kung ito ay makapagbunga ng Imperial Glassy Black Jadate, kakainin ko ang buong bagay na ito. Tara na, Chloe Su, kung ang walang kwentang batong ito ay tunay na magbunga ng Imperial Glassy Black Jadate, kailangan mong kainin ito. Kung hindi, ako ang kakain. Sige, pagbibigyan kita. Wala ito kundi isang itim na bato. Ethan, matagal na kitang sinabihan na hindi mapagkakatiwalaan si Ava. Pero ayaw mong makinig. Sandali lang, Chloe. Nananatili pa rin ang ating pastahan, di ba? Syempre naman. Maestro Dong, halika't tingnan mo ito. Ano ito? Ito ay... Hala! Mukhang tunay na Imperial Glassy Black Jadate ito. Ilang taon na ako sa negosyo ng Jade, pero hindi pa ako nakakita ng tulad nito. Ang mga taong ito sa wakas, sulit na sulit. Sulit ang bawat sandali. Maestro. Magpaliwanag ka bago ka mamatay. Maestro Dong. Maestro. May tao ba dyan? Bilisan nyo. Dalhin nyo si Maestro Dong para magamot. Bilisan nyo. Ava, ano ang ginawa mo kay Maestro Dong? Ano ang ginawa ko sa kanya?
Kaysa mag-alala ka sa kanya, Binibining Su, mas mabuti pang mag-isip ka kung paano mo lulunukin ang walang kwentang batong iyon. Itim na jaded lang yan, kahit pa Imperial Glassy ang grado. Ano naman yun? Gumastos ka ng 150,000 piso. Baka hindi ka pa umabot sa pinuhunan mo. Binibining Su, masyado mong maliitin to. Itong isang batong ito, magiging mahal nito ng 100 beses sa presyo. Tama ka talaga, ilang taon na ako sa negosyo ng jade. Bihira na ang malamig na itim na jaded. Itong Imperial Glassy Black Jaded ay wala pang nakakarinig. Maaari itong magkamit ng napakataas na presyo. Ano naman yun? Isang pirasong jade lang yan, gaano man yan kamahal. Hindi nito malulutas ang kasalukuyang krisis sa Grupo Stellar. Huwag muna natin pag-usapan yun, Binibining Su. Nandito pa ang ating malaking kaibigan at nagmamasid. Itong batong nasa sahig, para ba to sa tanghalian o hapunan? Anong ikinayayabang mo, Ava? Dinas mo bang makipagpustahan sa akin? So, ano ngayon? Pastahan natin kung sino sa atin ang makakahula ng jade, na may mas mataas na halaga. Sige, tatanggapin ko ang pustahang yan, pero ang pusta, ay hindi pwedeng ganun lang ka-simple. Anong gusto mong ipusta? Kung ako ang matalo, magpapakamatay ako. At isusuko ko, ang aking posisyon bilang tagapagmana ng Grupo Stellar. Kung ikaw ang matalo, hindi lang dapat tuparin ang ating naunang kasunduan, kundi aalisin mo rin ang blockade sa mga hilaw na materyales ng Grupo Stellar. At bukod doon, ibibigay mo ang 60% ng mga share ng Korporasyon Su. Susmar Joseph, yan ang black card ng tagapangulo ng Grupo Stellar, si Donovan Wu. Ganon-ganon na lang, ibinigay sa isang dayuhang babae. Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang black card ng tagapangulo ng Grupo Stellar sa pagsusugal. Laban kay Binibining Su, ang lakas ng loob niya. Balik tayo sa pagsusugal ng Jade. Evaline, ang kapal ng mukha mong gamitin ang black card ng tagapangulo ng Grupo Stellar sa pagsusugal. Ava, seryoso ka bang makikipagsugal kay Chlo? Huwag kang mag-alala, Ethan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong siya'y lubusang mapahamak. Mukhang talagang mataas ang sigla ng mga tao. Ilabas na natin ang susunod na item. Ngayon, ang hilaw na batong ito ay nanggaling sa pinakamalaking minahan ng Jadet sa katimugang teritoryo. Ang panimulang tawad ay 75,000 piso, 70,000 piso, 100,000 piso. Binibining Su. Ang ganda ng potensyal ng jading ito. Tingnan mo. Bata pa lang ako, nag-aaral na ako tungkol sa Jade. Siya, si Evaline, ano ba ang meron siya para makipagkumpetensya sa akin? Ang hilaw na batong ito. Sa isang sulyap ko pa lang, alam kong ito ay isang malaking puntos, 150,000 piso. Ava, nagbid si Chlo ng 150,000 piso. Sasali ka ba? Relax, Ethan. Walang kwenta ang batong ito. Ava, hindi santo si Chloe, pero bihasa siya sa mga hiyas. Sinwerte ka lang noon. Pero ang swerte mong iyon, hindi magtatagal. Nababaliw ka na. Noah, hintayin mo lang. Ngayon, kukunin ko ang 60% bahagi ng Korporasyon Su. Sunod naman, ang susunod na item ay magsisimula sa 75,000 piso. 100,000 piso. 120,000 piso. 150,000 piso. Nabenta. Kay Binibining Su, binabati kita. Sige, sunod na item, nagsisimula sa 120,000 piso. 150,000 piso. 165,000 piso. 300,000 piso. Ava. Ang mga pangunahing hilaw na bato sa auksiyong ito, lahat ay nabili ko na. Paano mo ako matatalo ngayon? Ganoon ba? Makikita natin. Binibining Su, hayaan mong batiin kita sa pagkapanalo sa Grupo Stellar at pagkakaroon ng 9 na laro ang lalaki. Binabati kita, Binibining Su. Ava, nakikita mo ba yan? Ito ang agwat sa pagitan mo, at ng mataas na lipunan, kahit na ang nanay mo ay nakakapit sa mayamang lalaki. Ano naman? Sige, ilabas na natin ang susunod na item. Teka, ito ay... Ano na problema, Ava? Ethan, itong batch ng hilaw na bato, kailangan natin makuha ang mga ito. Pero bilang patakaran, ang huling batch ay kadalasan ang pinakawalang kwenta. Ethan. CJ, naniniwala ako sa'yo dito.
Binibining Sue. Yung tangang si Ava ay tuluyan ng nabaliw. Alam ng lahat na ang mga batong nasa dulo ng isang ox iyon ay purong basura. At may kapal pa ng mukha para sabihin na gusto niyang bilhin lahat. Nako, please. Ganun talaga ang mga taong nasa ilalim. Ano pa ba ang aasahan mo? Huwag kang mag-alala. Dahil gustong-gusto niya ang mga ito. Gagawin lang natin na hindi niya basta-basta makuha ang mga ito nang madali. Ahahaha. Ang galing, Binibining Sue. Hello, sa lahat. At ngayon, ang ating ox iyon ay malapit ng matapos para sa huling 2 batch ng material na bato. Ang unang batch ay binubuo ng 5 hilaw na bato. Ang panimulang tawad ay 15,000 piso. Tumaya ako ng 150,000 piso. Ang mga batong ito, pampuno lang sa subasta. Tapos itong babae, 150,000 piso ang taya. Malamang sira na ang ulo niya. Kung hindi, bakit niya gagamitin ang posisyon niya bilang tagapagmana ng Grupo Stella para makipagsugal kay Binibining Sue? Tiyak na matatalo siya. Tumaya ako ng 750,000 piso. Ava. Nauna na akong nakakuha ng isang malaking tambak ng dekalidad na hilaw na bato. Ang mga tirang ito, nilalaro lang kita ngayon. Binibining Sue, 750,000 piso ay wala lang sa Korporasyon Sue. Parang barya lang. Pero para kay Ava, kung gusto niyang makuha ang tambak na ito ng bato, hindi yan madali. ₱2,000,000 piso. ₱2,000,000 piso. ₱2,000,000 piso. Ang gastador naman. Dahil lang nakahawak siya sa yaman ng pamilya natin, nagwawala na siya. Huminahon ka, Noah. Hintayin mo lang. Ava. Bayad ako para sa isang tambak ng kayamanan. Ikaw, ₱2,000,000 piso ang ginagastos mo sa isang tambak ng basura. Ahahaha. Ahahaha. Sino ang mag-aakalang ang isang kagalang-galang na panauhin ay maglalabas ng ₱2,000,000 piso para sa huling 5 batong ito? Pasalamatan natin ang ginang na ito. Putulin natin ang mga ito dito mismo. Hintayin mo lang, Ethan. Okay lang, ako na ang gagawa. Avalin, mukhang determinado ka na magpahiya sa sarili mo sa publiko. Aking batang kaibigan. Nais kitang maging estudyante ko. Maestro Dong, gising ka na, tamang-tama ang dating mo. Itong walang galang na babae, na hindi alam ang lugar niya, ay bumili lang ng isang tambak ng basura. Hintayin mo lang, makakapanood ka ng magandang palabas. Naku, Tumahimik ka. Parang nararamdaman ko ang presensya ng Imperial Grade Jadate. Imperial Grade Jadate. Oh, ang pakiramdam na ito, hindi ko ito naramdaman mula pa noong kumperensya ng Jade 20 taon na ang nakalilipas. Iyon ang kumperensya ng Jade, ang mismong iyon kung saan nahukay ang pandaigdigang hari ng Jadate. Tingnan mong mabuti. Imperial Violet Jadate. Hindi ito pwedeng mangyari. Diyos ko, ang isang spesimen na ganito ang kalidad. Violet Jadate, mga alamat lang ang narinig ko tungkol dito. Binata, kailangan kitang kunin bilang aking maestro. Nais kong matutunan ang lahat tungkol sa Jade mula sa'yo. Maestro, huwag po ninyong sabihin iyan. Hindi na kailangang kunin ako bilang iyong maestro. Tingnan mo, itong Imperial Violet Glassy Jadate. Maaaring gawing bracelet o kwintas. Ang halaga nito ay hindi masukat. Talaga, Ava, ang nangungunang Jade Master sa lungsod Veridia. Gusto pa ngang maging estudyante mo. Evelyn, nakapagputol ka na ng isang piraso ng Imperial Violet Glassy Jadate. Akala mo ba makakahanap ka pa ng pangalawa? Ito pong pinakamataas na kalidad na matingkad na berde, ay kristal na kristal, at maningning ang kulay. Magkakaroon din ito ng malaking halaga. Hindi, talagang imposible iyan. Sinuri ko na ang batch na ito ng mga kalakal. Paano may jade na nagkakahalaga ng napakataas na presyo? Evelyn,
Anong panlilin lang ang ginawa mo? Marahil limitado lang ang iyong pananaw, Chloe. Hintayin mo lang. Isusuko mo ang iyong shares sa Korporasyon Su. Imperial Glassy Jadate. Pinakamataas na kalidad na matingkad na berde. Bawat piraso ay napakahalaga. Ang batch na ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa 2 milyong piso. Ang halaga nito ay tumaas ng 100 beses, kahit papaano. 100 beses? Tumaas ng higit sa 100 beses. Chloe, ngayon, oras na para tuparin mo ang iyong pastahan. Tutol ako. Gusto ko yan. Ako ang bibili. Sa halagang 2 milyong piso. Paumanhin, Binibining Su. Kakatanggap lang namin ng abiso mula sa mga organizer. Ang huling batch na ito ng mga hilaw na bato ay may panimulang tawad na 4 na milyong piso. Sige, 4 na milyon na. Sino ang may lakas ng loob na hamanin ako? Evelyn. Akin ang batch na ito. Sinisiguro kong mas magiging makinang ito kaysa sayo. Binibining Su, talaga namang kahanga-hanga ang lalim ng iyong bulsa, kaya't natural na ako'y aatras na. May tao, pumunta rito ngayon din. Putulin ang mga ito, lahat-lahat. Binibining Su, marahil dapat muna nating tuparin ang ating kontrata. Binibining Su. Binibining Su. Binibining Su. Binibining Su. Binibining Su. Ava, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakalampas ang Grupo Stellar sa krisis na ito. Ang kontratang 60% sa Korporasyon Su ay napirmahan na. Heto na. Hindi na kailangan yan. Pamilya tayo. Ito lang ang kaya kong gawin. Pero, seryoso ako, salamat. Ethan. Para kang si tatay. Tinamaan ng pag-ibig. Madaling maloko. Makinig ka, babae. Aminadong kahanga-hanga ka. Pero, pagdating sa pagtanggap ko at ng iba pang mga kapatid, sa iyo, hindi, sapat ito. Tingnan muna natin kung malalampasan mo ito. Ava, magbabakasyon sina nanay at tatay, dapat nating ihatid sila. Tatay, nabasag na namin ang pinagsamang harang ng Korporasyon Su. At nakakuha ng 60% ng kanilang mga share. Tatay, Tahanan ni Ava. Ava, narinig ko ang lahat tungkol dito. Magaling. Korporasyon Su, hawak na namin ang 60% ng kanilang mga share. Para sa kanila, malaking dagok iyon. Tatay, tama na iyon. Basta masaya kayo ni nanay. Si Ava ay, hindi pa rin pumapasa sa aming pagsubok. Noah, paano mo nasabi yon? Pamilya si Ava. Pamilya siya habang buhay. Wala akong pakialam. Hindi pa rin sumasang-ayon si Leo at ako. At pati na rin ang iba. Sige. Diretso na tayo sa punto. Ang pasanin ng kumpanya at ang iyong mga kapatid. Responsibilidad mo na ngayon, Ava. Kaya mo yan. Ava. Napakagaling ng ginawa mo. Sa komperensya ng Jade. Ava, kailangan nating mag-usap. Kumusta, Ethan? Alam mo, may nakababatang kapatid si tatay, di ba? Meron. Alam ko. Ang orihinal na plano ni tatay ay ibigay sa atin ang Grupo Stellar. Pero dahil sa panghihimasok ni Franklin Hu, hindi natin ito nakuha. Pero, pagkatapos ay dumating ka. Ibig mong sabihin, ito na lang ang huling pagpipilian ni tatay. Hindi naman ganoon. Ang tanging dahilan kung bakit ang Korporasyon Su ay nakakapagkompetensya sa ating Grupo Stellar ay higit sa lahat dahil kay Franklin Hu. Hindi siya susuko. Ano ang magagawa ko? Yung mga kosmetiko na pinapaghanda ko sa'yo, handa na ba? Halos tapos na. Bukas ay magiging handa na. Magaling.
Ipagluluto ko ang gamot mo. Hintayin mo ako dito. Ethan, espesyal kong pinili ang herbal na gamot na ito para sa'yo. Inumin mo na. Ethan, napakapait talaga nito. Dahan-dahan lang. Ano mang gawin ni Ava para sa akin ay matamis. Salamat, Ava. Ethan, Ayokong maging kapatid mo. Gusto kong maging kasintahan mo. Leo, ano sa tingin mo ang balak ng babaeng si Ava kay Ethan? Sa tingin mo ba ay nagde-date sila? pero, Ethan. Evelyn, anong ginagawa mo rito nang kayong dalawa lang ni Ethan? Ethan, paano ka nakikinig sa isang delusional na fangirl? Lalaki at babae, nagsosolo sa isang kwarto. Sino ang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin? bakit itinuturing mo pa rin akong isang dayuhan? Ang aming tiyuhin, si Franklin Wu, ay nakapagtipon na ng maraming matatandang miyembro ng lupon, at sinusubukan niyang agawin ang grupo Stellar. Kung mapoprotektahan mo ang kumpanya mula sa kanya, saka ko lang tatanggapin na tunay kang isa sa amin. Eksakto, kung mapapa-address mo si Franklin, formal din kitang kikilalanin. Mga kapatid, magtiwala kayo sa akin. Magagawa ko ito. Ethan, magtiwala ka sa akin. Nagtiwala ako sa'yo. Ava, ikaw ang isa tanging, napiling tagapagmana ni tatay. Kung hindi mo mahaharap ang isang maliit na krisis, hindi ka magtatagal sa pwestong iyan. Tara na, Ethan. May tinawag na board meeting si Franklin bukas. Malinaw na handa siya para dito. Pero hindi ko talaga maintindihan, bakit niyo lahat tina-target si Ava? Malinaw namang mahusay ang ginagawa niya. Siya ang personal na pinili ni tatay para maging tagapagmana ng grupo Stellar. Kung hindi niya kayang harapin ang isang maliit na balakid, paano niya pamamahalaan ang pamilya? Aba, eksakto. Kaya nga kailangan pa nating subukan siya ng husto. Hindi ba't sinabi rin ni tatay na kailangan niyang pumili sa amin siyam para pakasalan? Kung sino ang mapapangasawa niya, ay nakasalalay lang sa kanya. Pasok. Ethan, anong dala mo rito? Ava, may salo-salo ang board ngayon, sa ang maringal na billiards club. Sumama ka sa akin. Teka, akala ko board meeting. Tiyak na may balak si Franklin, pinagsama-sama niya ang ilang matatandang miyembro ng board, para sa isang pribadong pagtitipon doon. Ang hula ko, nagpaplano siya ng kudeta sa korporasyon laban sa grupo Stellar. So, kudeta sa korporasyon. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi siya magtatagumpay. Ethan, narito na ako. Sino siya? Anak ni Franklin si Bella Ho. Anong ginagawa niya rito? Noong nagsisimula pa lang sa negosyo si tatay, binigyan niya sina Franklin at ilang kamag-anak ng malaking bahagi ng mga share. Ngayon, gusto ni Franklin na pakasalan ko si Bella para makuha ang kontrol sa kumpanya. Tingnan natin. Ethan. At sino naman ito? Huwag mo nang sabihin sa akin, alam ko na, kaya ito siguro ang sikat na delusional na fangirl, anak ng waitress na iyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit ako nandito, para dalhin ka sa ang Maringal na billiards club para mag-usap ng konti. Ano bang mapag-uusapan natin? Ethan, ang pagsundo sa iyo ay dahilan lang. Wala ka bang kaunting pagka-curious kung bakit isinagawa ito ng mga matandang miyembro ng board, HMM? Ah, talaga? Ang sabi-sabi, nagparehistro ka ng isang kumpanyang tinatawag na Ava Cosmetics. Iyon ang kumpanyang itinatag namin ni Ava.
Ginagamit namin ang formula niya. Ano ang kinalaman niyan sa'yo? Paano naman ang kita? Hindi ba dapat ito ay ipamahagi, ayon sa mga shares? Kayong mga gusto magtanggal ng cosmetics division. Ngayong kumikita na ako, nang hihingi kayo ng libreng sakay. Itago mo na. Pero, yang titulo mong CEO na iyan, baka hindi gaanong matatag. Maliban na lang kung payag kang magpakasal sa pamilya namin. Ikaw, CJ. Mabuti. Ikaw walang hiya kang babae, anong lakas ng loob mo? Ikaw ay isang ampon lang ng pamilya Wow, ganoon ka lang. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? At ikaw, maliit na delusional na fangirl, palalayasin kita balang araw. Sinong nagsabing pwede kang magsalita para sa pamilya Wow? O para sa tatay ko? Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Hintayin mo lang. Palalayasin kita sa kumpanya. Magaling. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bella, kumusta ang usapan mo sa panganay mong kapatid? Tingnan mo, gawa ito ng mabuting kapatid ko, at sinuntok ako ng anak ng waitress na yun. Ang lakas ng loob ng anak ng waitress na yon, nasuntukin ka. Ano ng katapangan yan? Ethan. Huli ka na, ito ay... Ang anak ng waitress, na laging pinag-uusapan ninyong lahat. Evelyn, ang tagapagmana ng grupo Stellar. HMPH, ang lakas ng loob mo, nagkita na tayo, naalala kita. Dahil nakita mo na ako, alam mong. Nanalo ako sa huling pastahan. Dapat kayong apat na magbitiw. Ikaw. Nakasulat na ito, hindi mo ito maitatanggi. Ikaw pala yung batang walang alam, at bastos na bata, narinig ko, yung bagong tatak ng pampaganda na sinimula ni Ethan. Ikaw rin ang nasa likod noon. Ethan, hihingi ako ng paliwanag. Ako mismo ang nagtatag ng tatak na yon. Bakit ako may utang na paliwanag sa'yo? Bilang CEO ng grupo Stellar, tinalikuran mo ang sarili mong kumpanya. Katawa-tawa. Ang kumpanya ko. Bakit dapat maging sa'yo? Tama na, lahat, tahimik. Ava, maglalaro ka ba ng pastahan sa akin? Kung ako ang manalo, magkakaroon ng bagong pangalan at bagong may-ari ang kumpanyang pampaganda. Ano sa tingin mo? Ava. Sige, kasama ako. Itong babae, talaga bang tanga siya o nagpapanggap lang? Malamang wala siyang alam. Ang binibining Wow ay ang 5 beses na kampiyon sa bilyar ng lungsod Veridia. Sa galing niya, Tingnan natin yan. Binabati kita, host, sa iyong unang pagsubok sa bilyar. Natamo mo ang gintong kanang kamay. Perpekto. Eksakto ang kailangan ko. Ava. Akala ko takot ka na pumunta. Pero nandito ka, nagmamakaawa na mapahiya. Kung ganoon, magtuturo ako sa iyo ng leksyon na hindi mo malilimutan. Itong barya. Kung ulo, ikaw ang mag-break. Kung buntot, ako ang mag-break. Kung gayon, masaya akong tatanggapin ang break. Tingnan mo ang tayo niya, makikita mong ang kasanayan ng babaeng ito, sa pool, ay medyo pangkaraniwan lang. nasa sariling liga ang talento ni Bella. Tapos na si Ava ngayon. Ava, ganyang serve mong nagpapanggap. Akala mo talaga makakapagpas siya ka sa break. Ha ha ha. Paano nangyari yun? 3 bola ang kinain niya sa isang tira lang. Yan ang trademark na galaw ng world champion, ang demonyong hari, yung ginagamit niya sa world tournaments. Ha ha ha. Swertihan lang yun. Sabi ko sa'yo swertihan lang yun. Tara, mga kasama, tuloy ang inuman. Magandang laro. Break mo na. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya ko.
Ngayon din, luluhod ka at magso-sorry kay Binibining Wow. Baka, maiwanan pa namin kayo ni Ginoong Wow ng ilang shares. Hindi na kailangan. May mga taong, sadyang nagkakamaling manghamon kay Binibining Wow. Binibining Wow. Kapag natalo siya, papayag ka bang ipagdamay mo siya sa akin? Ha ha ha, bahala ka. Hahaha. Ava, isa-isa ang himalang nasasaksihan mo. Ano ang pakiramdam? Masyadong mababa ang pusta. Taasan natin. Gusto mong taasan ang pusta? Ha ha ha. Ano sa palagay ninyong lahat? Dapat ko bang taasan o hindi? Pwedeng-pwede niyang taasan ang pusta hanggang gusto niya. Pero ngayong araw na ito, talagang matatalo pa rin siya. Siyempre, pwede. Pero ikaw, wala kang gaanong na gusto naming makuha. Hahaha. Sabi ko nga, hindi ba't ang gusto ninyong lahat ay ang pwesto ko bilang tagapagmana ng Grupo Stellar? Mayroon din akong 60% ng shares ng Korporasyon Su. Kaya ngayong araw na ito, all in na ako. Tinataya ko ang mga shares mo sa Grupo Stellar, Franklin. Ava. Yang si Donovan. Ang kapal ng mukha niyang ibigay sa'yo ang kumpanya, wala man lang pakundangan sa pamilya. Kaya ngayon, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Iwanan mo na lang sa akin ang kumpanya, at ako na ng responsibilidad ang anak ko. Bella, Tatay, ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mo. Kukunin natin ang buong kontrol sa Grupo Stellar. Mula ngayon, ang Grupo Stellar ay tatawagin ng Korporasyon Ho. sige. Huminahon ka, Ethan. Hindi ako matatalo. Pitong sunod-sunod. Yan ang aming Binibining Wow. Ang galing ng kasanayan. Hahaha. Mahirap na tira yan. Tingnan natin kung paano ito gagawin ng delusional na fangirl. Ava. Kung papayag si Ethan na pakasalan ako, ikakansela ko ang ating pastahan. Seryosong bagay ang pag-aasawa. Si Ethan ang dapat magdesisyon yan. Ang sino mang makikialam ay sisirain ang buhay niya. Lalo na ikaw, isang tunay na nagpapanggap. Ikaw. Ako naman. Tingnan mo ang tayo niya. Imposibleng makukuha niya yan. Ang galaw na ito ay ginamit ng isang world champion. Nagawa nga niya. Impossible. Paano nangyari yun? Malinaw naman, yung klaseng tira na yun. Kahit ako hindi kayang gawin. Paano mo nagawa yun? Anong imposible? Panoorin mo lang. Matagal na akong pumupunta sa pool hall na ito. Mula pa nang magbukas ito, at hindi pa ako nakakatagpo ng taong may ganoong kataas na kasanayan. Kahit isang world champion, hindi kayang gumawa ng ganoong tira. Ang shares ko, ang Grupo Stellar ko. Ikaw. Tatay, Tatay, ako. sinira mo talaga ako ngayong araw. Tatay, Ginoong Wow, Ginoong Wow, Ginoong Wow. binibining wo, mga ginoo ng board. Paano naman ang usapan natin? Dayaan yan. Wala na ang pastahan na yan. Dayaan. Paano ako nandaya? Dayaan yan. Maliit na delusional na fangirl. Huwag kang maglakas loob na samantalahin ang pamilya Wow. Nandaya ka nga, ang pandaraya mo ang nagpahimatay kay Ginoong Wow. Eksakto, anak ka lang ng isang waitress. Anong magagawa mo sa amin? Mukhang ngayon, determinado kayong lahat na talikuran ang kasunduan. Eh ano kung ganoon? Anong gagawin mo, munting babae? Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang nagsasalita. Kapangyarihan.
Totoo, wala akong kahit ano noon. Pero ngayon, dahil natalo na ninyo sa akin, ang lahat ng shares ninyo sa Grupo Stellar, sa akin. Mas mabuting tuparin ninyo ang kontratang yan. O wala sa inyo ang aalis. Delusional na fangirl, probinsyana. Paano mo nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Hindi ko ito tatanggapin. Binibining wow. Ava. Mahal kita. Ethan. Ganyan pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi mo ba naisip na panahon na para tawagin mo ako ng iba? Ano? Ano ng problema, Ava? Kinidnap ni Chloe ang mga kapatid natin. Tara na. Ava, alam kong darating ka. Alam ko na, ayaw mo talagang bitawan ang mga kapatid mo. Pero ngayon, hindi ko hahayaang kunin mo sila. Bago umalis si tatay, ipinagkatiwala niya sa akin, na alagaan ang mga kapatid ko. May lalabas ko sila ngayon. Hey. Alam kong magaling ka sa sining pandigma, pero, isang pambansang martial arts master. Tingnan natin kung paano mo haharapin yan. Ikaw at si Ethan. Ang dahilan kung bakit nawalan ng korporasyon ng 60% ng aming shares. Napilitang magbitiw ang tatay ko. Nasira ang lahat ng plano ko. Ngayon, kukunin ko ang walang kwentang buhay ninyong dalawa. Tapos mawawala na ako sa ibang bansa. Ha ha ha. Ava. Sa buhay na ito ang makilala ka. Ay sapat na. Ethan. Oh, sige na. Kung gaano man kayo kamahal ang isa't isa. Hayaan niyo akong gawan kayo ng pabor. Mamatay kayong magkasama. Binibining Sue. Isuko mo si Ethan ngayon din. Lumuhod ka at tapusin ang buhay mo. Baka sakaling hindi ko sila pagdusahin. Panaginip lang yan. Aray. Ava, hinadlangan mo ang pag-aasawa ko sa pamilya Wow. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Alamin mo ang lugar mo, at manatili ka sa linya mo. Hindi mo dapat. Kinontra ako. Paano ka? Isang Grandmaster din. Ngayon, ipakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya ko. Nagkamali ako, pakiusap, pakawalan mo ako, nakikiusap ako sa'yo, huwag mo akong saktan. Ethan. Liam. Ava. Maligayang bati sa pagpasa sa lahat ng pagsubok. Ngayon, ikaw at si Ethan ay sa wakas ay magkakasama na. Hinihiling ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Ava. Pakakasalan mo ba ako? Oo.